Kakapasok lang, lagot. Wala kang kawala ngayon, Karen, napahiya sa matinding sagot ni Asconia. Ayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Karen Davila po, gines kagad. Alam nyo naman, syempre. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, supportahan natin ang channel ni Sir Badong Arateles. Syempre, bisitahin niyo mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions na nilalabas ni Badong Arateles. Ayan, syempre, supportahan natin. Ipagpatuloy natin. Ayun. Ha? Ang dapat i-guess ni Karen Davila, yung pinakamahusay na pwede niyang i-guess na kontra sa ginawa ng Senado, si Adolf Ascuna po. Sa kasawiang palad, huli na nang nalaman ni Karen Davila na pabor pala. Hindi nyo kasi nauunawaan yung utak ng mga justices eh. Pabor si Ascuna sa ginawa ng Senadong botohan. O, hindi mo natira yung Senado, yun yung purpose nila, di ba? So si Ascuna inimbitahan ni Karen para ma-interview. So siguro yung sinasabi dito ni Sir Badong na inaasahan na magsasalita, no, na siguro inaasahan na magsasalita si Ascuna tungkol doon sa naging desisyon ng Korte Suprema, ng Senado, or what, na mali. Akala, sasabihin na gano'n na mali, pero hindi niya inakala na talagang pumabor doon yung in-interview niya. Yun lang. Yan po ang sinasabi natin eh. Yung isa hindi makatulog, yung isang kontrabulate, si Karen Davila, ay nag-guess. Kasi kala nila kakampi nila si Ascuna eh. Ginis si Ascuna, pinakamagaling sa mga justices na kumukontra, dating justices. Alam niyo po kung bakit? Siya na pinakamagaling kasi nag-uulyanin na. Yung ibang dating justices, nag-uulyanin na. Alangan na ma-guess niya uli si Munsod eh. Hindi po justice si Munsod Kumilik lang po yun dati. Okay, si Karen Davila ano po, medyo alam ko yung kasi si Ascuna, isa po siya sa bumabanat sa desisyon ng Supreme Court. Sabi, ang kay Ascuna naman, kay Adolf Ascuna, dati rin siyang justice eh. Ang sabi niya, no, dapat daw hindi yung wala sa konstitusyon, dapat daw hindi nilagay. Kasi ang kinokontra naman ni Ascuna yung mga provisions na bago. Sabi nga po ng lahat ng constitutionalist, lahat po ng pagpapasya ng Supreme Court nagiging bahagi na po yan ng batas. Ngayon dahil sa magulo po magulo po yung House of Representatives sa kanilang pagsasampa ng reklamo, kinakailangan ilinaw tuloy ng Supreme Court. Masama po ba yun na pahirapan? Talaga naman dapat pahirapan eh. Kung binoto po yan ng 32 million at pwedeng tanggalin lang ng 300 congressman, di congressman na lang po pabotohin natin kung sino gusto nila. Yun. Parang gano'n naman talaga yung gusto mangyari ata ng mga congressman na sila na lang yung bumoto. Kaya nga nagkaroon tayo dati ng ano ba yan, yung People's Initiative na yan, yung mga ganyan. Kasi nga, di ba, lumabas yung mga chismis nun tungkol dun sa Prime Minister. Kapag Prime Minister is parang wala nang karapatang bumoto yung tao. Ngayon kung sino yung mapipiling Prime Minister, siya na yung uupo doon at hindi na siya basta-basta matatanggal. Pwera na lang kung magsawa siya sa pwesto niya o kaya mategi siya. Ay hindi naman maganda yung gano'n, di ba mga katunay?
No, correct me if I'm wrong kung ganun talaga yung sa Prime Minister. Pero hindi naman maganda yung ganun. 'Di ba? Na magkakaroon tayo ng Prime Minister, Mariusip. Tapos yung mga taong bayan is mawawala ng desisyon. 'Di ba? Yun nga ang kailangan eh. Yun nga talagang pinagkamulatan natin, yung tayo bumuboto, yung tayo mamimili. Kailangan nating mamili ng taong magsiservisyo sa atin. Eh kung magkakaroon ng gano'n ng mga Prime Minister na ganyan-ganyan, kung hindi na maganda yung pinapakita niya, ano yun, wala tayong magagawa para pababain siya, gano'n. Eh hindi naman pwedeng gano'n, that's unfair. 'Di ba? Ngayon is parang yan, parang sila kung pinapahirapan ngayon sila ng Korte Suprema o ng Senado sa naging desisyon doon sa nilalakad nilang impeachment ni BP Sara, eh kasalanan din naman kasi nila yun. Kung sumunod sila sa proseso, walang problema. 'Di ba? Kasi nga, 4 na impeachment, 'di ba? Pinag-isa mo na lang. Pwede naman nung una, pinasa mo na. Eh kaso nga lang, nagpa-banjing-banjing. Masyado kayo nagtiwala kay SP Cheese eh. Na buong akala nyo is kakampi ng ganun-ganun na lang. O, eh, di nung pinasa nyo, eh, di nagkahetot-hetot na lalo. Lumabas yung problema. Hindi po yun eh. Dinidefeat po niya yung purpose ng pag-e-elect mo ng Vice President. Imagine niyo wala pala kayong ebidensya. Ngayon lang po natin ngayon ko lang natuklasan akala ko, bago yan tanggapin ng Senado, mahigpit yung ebidensyang. Ngayon po pala. Yun yung tinututulan ni Ascuña. Akala naman ni Karen Davila, napahiya si Karen Davila una sa pagkuha nila ng guest. Siyempre, pang-kontra kagad yung pinakamatalino. Di ba si Ascuña na yun? Hindi naman sabihin na mas matalino siya kay Carpio at saka kay Carpio Morales. Kaya lang, mas ano pa siya eh. Mas ahit ng konti. Sa edad siguro o ano, di ba? Sa experience. Ang sinabi ni Ascuña ganito. Kasi unang tanong pa lang, alam mo na kagad, doon patungo si Karen. Yan sabi, sang-ayon po ba kayo sa botohan na naganap sa Senado? Sang-ayon ako, Karen. Hindi pinalata ni Karen, nagulat siya, nabigla. Hindi po yung ina-expect niya. Kung tutusin talaga, no, naghihintay sila ng mga taong kokontra sa naging desisyon ng Senado, yung botohan ng Senado. Talagang ngayon talaga, hinahanapan talaga ng butas yung Senado na parang gustong isaksak sa isip ng mga tao na mali yung naging desisyon ng mga senador. Diba? Kaya nga sinasabi ko, hindi naman ganun kabobo yung mga senador na yan para magpabara-bara ng desisyon, hindi katulad ng iba. No, pwera dun sa iba, no? Pero yung mga yan, no? May mga pinagbabasihan yan, pinag-aaralan nila yan, hindi dahil sa kakampi nila o pumapabor sila kay BP Sara. 'Di ba? Dahil nga naman may problema. Nakita ng Korte Suprema na may problema yung impeachment na yan. Kumbaga ayusin lang, hindi naman sinasabing itigil na yung impeachment. Wala namang sinasabing ganun. 'Di ba? Ayusin nyo sa susunod, di rumesba kayo. Basta ayusin nyo lang. 'Di ba? Mahirap bang gawin 'yon? Kailangan ba minamadali natin? O kung sa bagay, talaga nga namang mamadaliin dahil anong petsa na? Anong taon na? 2025 na, magte-2026 na. Konting hinga na lang, 2027 na. Kaya hindi rin natin sila masisisi yung mga nagmamadali sa impeachment ni BP Sara, no? Parang siguro napapakapi na, napapayosi na sa sobrang nervyos. Ayan, kaya gusto nila talaga na yung impeachment na yan, madaliin na natin yan, Diyos ko naman. Kaso nga lang, sa sobrang gusto nilang madaliin, lalong tumatagal, lalong bumabagal. Hindi nila napapag-isipan maigi. Ina-expect niya siguro sagot ni Ascuña, hindi siya sang-ayon. Sang-ayon siya kasi in-archive lang. Hindi dinismiss, di ba? Oo. Yun eh. At saka ito yung nakita ko kay Ascuña, bagamat kontra pa rin siya. Kasi tinanong sa kanya bakit daw yung sinabi ni Chess Escudero na kayo mismo, hindi kami nag-TR, nakiusap lang.
O nakiusap lang daw si Davide kasi noon ay inano po, no? Ini-impeach din po ng House of Representatives. Nakiusap lang yung Supreme Court na status quo ante. Nakiusap daw sila, wag niyo na ituloy. Dahil matino po si Jody Venecia, sa tingin niyo ba pag nakiusap na wag ituloy, presidente nga nakiusap dito sa pinsan niya eh. Wag niyo nang ituloy yan, sabi ng presidente. Kasi hindi nakinig. In fact, sinuportahan ng Iglesia ni Cristo yung presidente. Hindi nakinig. Dalawa na hindi na matuloy yung impeachment. Hindi nakikinig. Imagine niyo. Wala talaga. Hindi makikinig yun. Kung ikaw ba naman meron kang mataas na pangarap eh. 'Di ba? Siyempre, eto na eh. Nandito na tayo eh. Kuhang-kuha na natin eh. 'Di ba? Kaso nga lang may isang hadlang lang yan. May isang hadlang lang sa atin. Yan si Sara Duterte. Nako. Kaya ako hindi ako nagpapapaniwala doon kay na hindi raw siya tatakbo si Tam. Hindi ako naniniwala. Kasi talagang bakit nanggagaling naman talaga yung impeachment diyan sa Kamara talaga nanggagaling. 'Di ba? Doon talaga yung mga sa Senado naman sila Ontiveros naman parang nakiride na lang yan eh. Kasi alam naman natin na meron talaga silang sa mga Duterte. 'Di ba? May problema sa kanilang mga Duterte, parang ganyan ba 'yon? Galit sila sa mga Duterte. Kaya parang nakiride na lang sila sa gusto ng Kamara. Syempre, may mga gustong magpatanggal kay Sara Duterte, galit tayo kay Sara Duterte, makiride na tayo diyan. Kaya ganun ang nangyari. Dagdag na lang sila. Kaya sa Kamara talagang push sila sa impeachment ni VP Sara. Kung sana ako maniniwala ako sa kanila kung halos lahat iniimbestigahan nila. Kaso nga lang si VP Sara lang talaga iniimbestigahan eh. 'Di ba? Ang daming ang chismis na lumalabas na meron pang mas higit. No, mas higit pa kay VP Sara na talagang may kasalanan talaga na ganito ganyan pero hindi iniimbestigahan. 'Di ba? Parang nagkaroon sila ng favoritism. Meron ko kontra sa inyo na 2 milyon agad. Wala kayong pakialam. Bakit wala silang pakialam? Yan yung magandang katanungan eh. Kasi alam nila may boto sila sa Senado. Kaya sinagad-sagad nila eh. Di ba? Wala ba nakaisip sa kanila na divisive to? Wala pong pakialam eh. Ano ngayon kung maging divisive yan? Hindi pa naman ako presidente. Ang importante sa amo nila, sa mga congressman, ma-eliminate yung mga posibleng kalaban. Yun naman talaga eh. Yun naman talaga. Na mawala talaga yung mga posibleng kalaban. At isa doon ang talagang pinakamatinding kalaban si VP Sara Duterte. No? Pero sa ginagawa nilang yan, lalong hindi nagiging maganda yung resulta kung meron silang minamanok dyan. Diba? Doon pa lang napapansin na, alam nyo ba, hindi yan ang solusyon eh. Yung ginagawa nila kay VP Sara, ilang beses na silang sumasablay. Nung midterm election pa lang, is pinakita na yung Duterte power. Diba? May mga senador na nalaglag, may mga congressman na nalaglag na kumakalaban sa mga Duterte. Yung isa nga nanalo dahil parang inapila ganto si Uy, diba? Natalo. Pero panalo dapat siya ang panalo. Kumbaga nakalusot na si Abante. Buenas pa. Kaya, diba? Saan pa ba tayo? Yun naman talaga eh. Laging walang kalaban eh. Okay. Ngayon, ito si Karen. Mahirap. Akala nila, kahit ma-eliminate nila si VP Sara, mawala. Sa tingin pa nila, yung minamanok nila is mananalo pa rin. Lalong hindi. Diba? Kahit sabihin natin na nakikita na pinatataas nila yung survey, na sila nagpapataas sa survey, ang final pa rin yan sa taong bayan, sa eleksyon pa rin. Diba? At saka sigurado ba sila na kapag si VP Sara ay na-eliminate nila, na wala, na-impeach nila? Sigurado ba sila na wala nang tatakbo, no? Nasasalo sa posisyon na tatakbuhan dapat ni VP Sara sa 2028? Nakakasigurado ba sila doon? Nagulat siya, di ba? Sinuporta. Ngayon,
binato niya yung ibang usapin. Oo. Ang tinanong niya ngayon kay Ascuña, kayo po ba ay sinusuportahan yung Supreme Court? Hindi na yung Senado kasi sinusuportahan ni Ascuña yung Senado. Desisyon. Hindi niya Tama natin daw yung ginawa ng Senado na i-archive lang para pag nagpasya tong Supreme Court, pwede nilang kunin. Okay din. Yun yung pagkakaiba. Eto sila Karen kasi at mga Dilawan. Wala pong pakialam yan kung magpasya yung Supreme Court. Basta sila ang tama. Sila. Yung mga Dilawan ang tama. Sa pag gusto nila, nare-realize nyo ngayon, hindi nyo kakampi ang taong bayan. May nagrarally ba ngayon? Na maramihan dahil sa ano ng ano? Yan nga yung sinasabi ko eh. Wala naman tayong nakikita na nagrarally laban sa mga Duterte dun sa naging desisyon ng Korte Suprema at ng Senado. Kung meron mang mga nagrarally, Diyos ko naman, bilang na bilang mo sa daliri mo. Hindi ka nakakakita ng milyong-milyong katao na talagang nagrarally na tumututol sila sa naging desisyon. Kaya nga, di ba? Kaya nga hindi ako naniniwala sa sinasabi nilang taong bayan ng may gusto. Kasi kung taong bayan ng may gusto, kahit hindi na sila magsalita, sa nangyaring yan, no, sa desisyon ng Korte Suprema at ng Senado, sa nangyaring yan, sigurado kung gusto ng mga tao na ma-impeach si BP Sara, punong-puno ang buong Pilipinas na galit kay BP Sara dahil sa naging desisyon ng Senado at ng ng Korte Suprema. Kaso wala nga tayong nakikita na ganong karami. Walang nagpo-protesta, konti lang, halos bilang mo lang sa daliri mo. Isip na ni Chis Escudero yan. Mas matalino pa sa inyo si Chis. Balikan natin si Ascuña. Ang sabi ni Ascuña, hindi siya sang-ayon dun sa Supreme Court, dun sa hinigpitan. Kami sang-ayon kami. Pareho lang tayo. Ikaw, Chief Justice ka dati. Ang pagkakapareho natin, kami, dapat lang na mahigpit ang pagsasampa ng impeachment. Yeah. Dapat lang na may due process. Ano po yung due process kasi? Ang due process, may karapatan kang malaman kung ano ang sinasampa sa'yo at may karapatan kang sagutin. Yun lang naman po yung due process, hindi yung ikukulong ka na. Yun, kay Tatay Digong, yun po ang ginawa nila. Walang due process, hindi kayo hinarap. Yun talaga, walang due process yun. Kaya halos tama hindi yung ginawa ng Supreme Court. Pero, hindi sumasang-ayon si Ascuña. Pero hanggang doon lang siya sa hindi pagsang-ayon. Dahil alam niya, pag binasura ng Supreme Court yung motion for reconsideration, susunod din siya na tama. Yun kasi yung Supreme Court. Kung ano ang pasya ng Supreme Court, magiging bahagi na po yan ng interpretasyon ng batas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.